ang misa po namin pag-mesa ng Urani ay nagsisimula po ng alas 3 ng madaling araw hanggang alas 10 ng gabi. Kung meron pang taong dumarating, misa pa po. Alam niyo po, marami pong milagro ang nangyayari po dito sa Urani. Ang Birhen Milagrosa ng Urani, marami binigyan ng kagalingan. Lalo-lalo na po yung mga hindi nagkakaanak. Baka meron po yan, wala pang anak. Mag-wish na po kayo kay Mama Mary. Kailan lang po noong December, siguro po sa dami po na nag-bibig nakita po ako dito sa may parokya. Sabi niya sa akin, "Hello, Auntie. Ako po yung binigyan niyo ng abrasong tela na galing sa katawan ni Mama Mary. Kasi po pinanilibutan po namin ng 10 yards na tela po yan." 5 taon na doon siya hindi nagkaanak ko. Siguro sa dami-dami mo na nag-experience, nakalimutan ko na po siya. Siya po ay kakabulihan ng Bulacan. Ang anak niya po ngayon ay 6 months na lalaki. Dalawa pa lang po ang na-encounter ko na nagkaanak yung muna ay taga-Balanga City, kapatid ng best friend dahil namin Pura Maroco, si Father Abel. 5 taon din hindi nagkaanak. After 1 month, bumalik po dito sa simbahan ng Urani. Alam niyo po, ang anak niya ay lalaki. Pinangalan niya po sa Basilica Mayala, lalaki, Basil Mateo, ang pangalan ng bata. Ang cute po ng bata. Kaya po alam mo yung kahilingan niyo sa mga sumandaling nito, sa mga nagbirin ng Urani, ay bigyan niyo na po. Kung meron po kayo mga anak na board exam, marami pong nakapasa mga bata na humiling sa mga nagbirin ng Urani. Meron din po ditong napag-imalaan na isang pare na na-anong klase. Kapatid ko po yun. Akala ko namin ay bibili na po siya. Alam niyo naman yung anong klase. Konting-konti na lang doon po ay wala na siya. Pero sa kanan po ng mga nagbirin ng Urani, kami po ay nangihinto po. Asok na po ay Pura Maroco siya na pinupuntahan ang San Miguel Arcangel. Every May 1959, kinoronahan ang mga nagbirin ng Urani dyan po sa Buluwaga ng Plaza. Ilang years na po siyang nakakoronahan, more than 66 years. Yung kung nasa sapitan niyo po, ito po yung damit na isinuot niya nung siya ay koronahan. Alam niyo po, may panggamit na ito. More than 60 years na po, nasa museo ni Maria. Kaya lang po ay ginagawa po kasi yung museo. Kaya hindi niyo po makikita. Buhay pa po, walang kunin, buong pa po ang nakikinig. Muli po sa kanan po ng aming Pura Maroco, Reverendo Padre Antonio Quitos Jr. Kami po ay nagpapasalamat sa pagpunta niyo po dito sa amin. May encounter, Service Community, Nativity of the Lord sa Cubao, Quezon City. Sa inyong Pura Maroco, Father Chris de la Rosa. Sabi ko kay Father Chris, maraming de la Rosa dito, mayayaman, maraming pahin. Sabi niya, kami lang po yung mga Manila. Sa ngalan po ng inyong Pura Maroco, maraming salamat po at magandang
sa iyo. Ang mabuting kalimitan ng Panginoon ay isang mo. Patuloy Pagkaalis si Judas ay sinabi ni Jesus, ngayon pinakalayan ang karangalan ng mga tao at sa pamamagitan niya ay makakalimutin ang karangalan ng Diyos at kapag inayang na ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan ng mga tao, ang Diyos naman ang magkakayag ng karangalan at ito'y gagawin niya. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo mga kasama at hanapin ninyo ako. Ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon ang sinabi ko noon sa mga Hudyo. Hindi kayo makapunta sa pupuntahan ko. Isang bagong utos ang bibigay ko sa inyo. Makibigyan kayo kung paano ko kayo umibig kayo hindi naman. Makibigyan kayo. Kung kayo'y magbibigay, makikilala ng lahat na kayo'y makatagal. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupinili namin ang Panginoon Yesu Cristo. Salmong Panginoon. Ako'y kaawaan mo kung mahal ko ng Diyos. Sa iyong kagandahan na mga kasalanan ko'y ay pinisip ko yung pag-ibig sa akin. Pinisip mo sa aking kabuyan at patatawaran mo ang kasalanan. Mga babae, pagkakasala ako ay nakikilala, lagi na sa isip ko at naalala. Sa iyo lang ako nakasasa ng buhay at ang napapag-ibig ko ng susunod. Mga lalaki, kaya kaya manuli at ako'y matulad para patawarin mo Diyos sa basta. Ako'y masama at mabuting ko sa kasalanan ng Nais sa aking kakilusuhan, gusto ko ako ang nagulong ko oras. Para sa intensyon ng banal na Papa para sa mga pari ng Simbahan Katolika, panalangin para sa mga pari. O Jesus, panalangin mo sa iyo ang matapang at makalang ng pari, mga kanilo at mga nananalan mo mga pari, ang iyong mga pari na makapalan ng Diyos at sa iyong kasalan, lalo na iyong mga nasa kalulungan ng pari ng Hallelujah. Ang mga pari mo na nakakatas sa mga linuso at suso. Ang mga nagpupulila at nag-iisa ng pari. Ang iyong mga bata at mga may sakit na pari. Ang mga kaluluwa sa purgatorio ng iyong mga pari. higit sa Higit lahat. sa lahat, pinagdadaanan ko sa iyo ang mga pari ng magsasama, ang mga pari na ibigay sa amin, ang mga pari na nagpapagod sa kasama, ang mga pari na namulan na sa misa namin, at nagbibigay sa amin ng iyong gawa na tuturo sa banal na komunyon, ang mga pari na nagtuturo at gumagabay sa amin, at ang lahat ng pari na nagpapagawa namin ng buo. O Jesus, panalangin namin sila sa iyong mga pari. Kayo kaya sa pangalawa sa pinagmamagitan ng simbahan dito sa Kabataan, ang parokya ng Santa Catalina. 1600, ang aming patron ay ang mahal na Birhen. 1600, ang Santa Catalina ay nasa Pangani. Isa na ito, nawawala ang mahal na Birhen o yung marami. At ang Santa Catalina naman ay going to sama. Kaya napagkatlo sa mga para-publikano na ang kagustuhan o ang kalooban ng mahal na Birhen susunod sa Pangani. Kaya starting noon, 1600, itinigil na sila pareho. Kung saan,
Siyempre, ang aming patron ay ang Santa Catalina. Kaya, nagsimula ang tinatawag namin Federation sa pagpunta sa paglipat ng Panginoon sa Vatican. Kaya po, simula noon, panginoon ay ginagawa tuwing unang buwan ng Oktubre. First Saturday of the month of October. Kaya yun po. Kaya minsan pa uli, nakalang ng aming parang si Father Jose, pero kayo po ay tulad na ito namin din sa ating parokya. Ngayon, dahil ang aming patron, ang aming parokya, ang Angel Palino, mga parang Dominicano, ang pamahalaang spiritual sa pinagkatiwala sa mga parang Dominicano at 1596, ang bayan ng sama ng grupo sa mga Dominicano noong April 1647. Subalit ang napalagaan sa pagpapangkeno sa pamumuno ni Alino Aqua sa Imaman at Nilipitan. Kung pagkamatandala ng Diyos ay umulong. Ang simbahan ng Pagkete ay nalayin ng iwan ng Pagkete ang pagkailangan ng pagsalarin ng mga kapatid. Noong 1898, ang simbahan ay sinulog ng mga Katipuneros upang palabasin ang kanilang kalaban na sa loob ng konvento. Si Reverend Augusto Quezada ay muling pinagawa ang simbahan ng konvento noong 1905. Kaya this coming April 29, kami po magdiriwang ng 429 years ang aming parokya. Kaya sino naman si Catalina o si Santa Catalina bilang aming patron? Si Catalina ay anak nila Giacomo at Lapa Benedicasa. Si Catalina Benedicasa ay tumilang sosyedad na siya na Toscana, Italia noong March 25, 1347. Siya ay ang 23rd sa magkakapatid. Siya ay mayroong kapatid na Romano na magkakapatid ng pangban. Sila lahat ay 25 na magkakapatid. Sabihan na po ito. Ayan, yung biyaya. At namatay sa Roma noong April 29, 1380 sa edad na 33 taong gulang o 33 years old. Si Catalina ay gumawa ng hindi mag-aasawa ang kanyang pagkatira ng kailangan para sa Panginoon Diyos. Si Catalina ay gumawa sa orden ng Tercera ng Santo Domingo, pagdaraan ng Madre Dio sa Dominica. Nagkaroon ng mga skola sa kalinisan at sa pananampalataya. Sa kanya ay labanan sa bisa ng pagkadebosyon sa mga kaibigan at sa maligid na pagtanggap ng banal na komunyon. Ginawa ng pansin ang mga papa, obispo at pari upang ipagkatuwalan na araw ng Panginoon at pairalin sa Santa Iglesia o sa simbahan ang mga simulain ng Christianismo. Noon, ang simbahan ay ginagalit dahil sa tulo sa pamahalaan at Benedictine sa loob ng simbahan. Tuwaran sa kalinisan, katapangan at katalinuman si Santa Catalina de Siena at kilalang angkas ng Santa Iglesia o one of the doctors of the Church. Ito ang kanyang kasaysayan. Kaya nga, ang kasaysayan ng aming patrona, kung ano ang kanya na ipakayag, hanggang ngayon, ang simbahan na nakikinabang dito. Dahil sa kanya na ipapalas na kakayanan. Ang kakayanan na kung saan bilang isang babae na magsalita ng matagahan. Sa ating matagahan. At hindi madali. Dahil higit sa nangyayari sa atin. Pangalawa, sa mga panalangin ng aming mga patron dito sa ating galing ng Malana, kayo ay patubayan at kanilang makarating at makauwi na ligtas sa inyong mga tahanan. Ang isang pamuli, sa kaya po ng aming tulong na si Father Jose Enero, kayo po ay mainit na mahilig
mga lingkod na ngayon lang nakatibo na sumasampalataya na ikaw ay nariyan sa banal na sakramento. Nawa ang aming pagninilay sa araw na ito sa mga huling halilin mo sa iyong mga alagad ay magbukas ng aming puso sa ibayong pagmamahal sa iyo at sa aming kapwa. Amen. Kasi tayo po ako. Pagbasa mula kay Luwa, chapter 14, verse 27 to 32. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay sa Sinabi ni Jesus, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan ang binibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matawa. Sinabi ko sa inyo, ako'y aalis, ngunit ako'y babalik. Kung iniibig niyo ako, ikagaganap niyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat higit na dakila ang mag-aagisa sa akin. Sinabi ko na ito sa inyo bago mangyari, upang kung mangyari na ay manalig kayo sa akin. Hindi na magtatagal ang pagtutulong ko sa inyo dahil dumating na ang pinuno ng mundo. Wala siyang kapangyarihan sa akin. Ngayon pa nga, pinahintulog ito upang malaman ang mundo ito na iniibig ko ang Ama at ang ginagawa ko ito siya sa akin. Tayo na, umakat na tayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Salmo 51, verse 7 to 8. Ako ay nanisip sa lalawin ng basa, at ako ay pupunin ng walang kapantay. Sa dalaan ako ay pususin, at muling babalik ang lalas sa akin. Ang kasalanan ko ay kailangan muli. Lahat akong nagawa sa samay ng pagkain. Sa mga puso na para sa aking nalamin. Bigyan mo ako Diyos ng mga pagdadaan. Sa iyo nakatay kapag ako nalising. Ang Espiritu mo ang makakalahin. Tayo po ay Mas maganda po kayo sa umaga, ikay po ba? Maligayang pagdating po sa aming pamilya ng pamilya ng San Domingo de Guzman. Ang aming pamilya po ay pagkalaan noong 1587 na mga pahaling militaryon na idinibigay po para kay San Domingo de Guzman. Ang aming simbahan po ay present na original sa kagayan ng dalawang malakas na lindol o ang pag-iba, isang malakas sa sulod o ang nakapagputo. Ngunit ang pamalalingan ay muli po ito nagkitayo upang maglugar simbahan ng muli. Hindi rin po ito nakikiligtas sa ikalawang tikmang pandaigdig, kung saan nasilayan po ng aming simbahan ang simbahan ng ang Dutch Massacre kung saan gusto kong sakupin ng mga Dutch ang aming bayan, ngunit sa tulong ng mga pangpango at mga katutulong kaita noong June 23, 1647, nasaksihan din po ang aming parokya ang ikalawang digmaang pandaigdig, kung saan maraming Japanese at Pilipino ang namatay at ginamit po itong simbahan upang i-murder ang mga sundalo Pilipino. Kaya tinalim po yung mga kadating ba ang mga mayamay ito yung mga hapon. Pero biro lang po. Kilala niyo po ba sa Bishop So? Sa Bishop po ng Laguban. Isa po sa mga nasabi ni Bishop So ay nung i-install ko siya bilang mag-isip ng bataan ay ang bataan daw po ay lugar ng mga bayani at banal. Pakiulit na po natin ang lugar, ang bataan ay lugar na Bayani at banal. Una, kabayanihan. Ang aming simbahan po ay nakaanan po ng thinking press sa Pilipinas sa pamumuno ni Don Tomas Pinkin, isang Pilipino Chinese, at namamayan ng buhay na si Father Francisco Blanca
de San Jose. Ang kanilang libro po ay naiimbag ay ang Doktrina Kristiyana. Meron po sa gilid ng ating office sa gilid po, meron po bigay na replika po ng unang printing press sa Pilipinas, USA. Ang ikalawa naman po ay kabanalan. Kung makikita niyo po sa ating side altar, ay ang pagka ng mga sakristan na si San Lorenzo Ruiz. San Lorenzo Ruiz po ay nakapaglingkod rin po dito mismo sa ating simbahan. Kasama ang mga paring Dominicano, bago po sila pumatay sa Japan. Susunod naman po, mayroon din po kami dating unang paroko at ngayon po ay santo na rin si San Miguel de Otabasa. Makikita niyo po ang kanyang larawan at po sa pagpupakyan po ng kwero. Wala man po kami mga relikya ng mga santo na bumisita at mga bahagi ng aming pamilya. Ngunit narito naman po ang kanilang potensya na mas nagpapatibay ng aming mananampalataya. Gaya po ng mga naging kalagyan na tinatanong ng aming simbahan. Paano tayo lang po? Ilang beses man po tayo masira ng iba. Ngunit sa gawa ng panahon, mas tumatawag tayo sa mga kakakalapit na natin mga problema. Kaya nga po, patuloy po ang aming pagkasaayos ng aming simbahan. Una po ay nasisaayos po namin ang pagkakas ng simbahan taong 2020. 2021 naman po ay nasa ayos namin ang retablo at mga business inyo pong inuupuan. 2022 naman po ay naitigil ang aming mga proyekto at 2023 naman po ay mas napatibay po ang haligi ng simbahan. 2024, nakatuloy po kami ng pinagrektan at taas po ninyo pati po yung mga nagigil. Para po sa convenience po ng mga nagsisimba. 2025, nilagay naman din po yung sacristi na ginagamit po namin nagbibigis po kami na kalagyan po ng gamit ng mga kasimba sa Kristal. Palinayin po yung lugar ng laban ng mga pari na patuloy po kami nagsasaayos. Kaya po nanghihingi po kami ng konting tulong donasyon, maliit man po malaki. Meron po mga gusto niya sa alam niyo, pwede po kayo tulong. Maliit man po malaki ay malaking tulong din po kami. Meron din pong tingin lang ng libro po sa Dixon Balala. The Faces of the Good Friday. Pwede niyo po siyang mabili sa gilid po ng ating simbahan. Ayun lang sa maraming salamat. At maligaya na pagdating po sa aming parokya ng Santo Domingo de Guzman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo kapag mayroong dalawang nagkakatipan sa pangalan ko, naroon ako kapiling nila. Kung hayaan mo kami ngayon, kami iyong makalingkod na ngayon nagtitipon at sumasampalataya na ikaw ay tarihan sa banal na sakramento. Nawa aming pagninilay sa araw na ito sa mga huling kapilit mo sa iyong mga alagad ay magbukas ang aming puso sa ibayong pagmamahal sa iyo at sa aming mga kapwa. Amen. Magsitayo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Juan, chapter 15, verse 1. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay Samuel. Papuri sa iyo, Panginoon. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapagdalaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nilinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Heso Kristo. Salmo 51, verse 12 to 17. Ang galang pagdulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y puligurin mong tapat. Pagdulot na sa Pagkakaroon mo, O Diyos ko, matutubos. Ang pagliligtas mo'y ganap kong ibakan ko. Turuan mo ako magpagsalita at pupiliin ka sa gitna ng banla. nais sa sulod ay pagdulot sa puso. Pagsilip. Para sa intensyon ng banal na Papa, para sa mga pamilyang nakakaranas ng krisis sa buhay. Panalangin para sa pamilya. Panginoon Diyos, pinuri at pinasasalamatan ka namin sa iyong walang hanggang pagmamahal na siyang bumuklod sa aming mag-anak. Paghali ka ng paa sa aming puso, aluin mo ng pag-ibig at kapatan, kapayapaan at kasaganahan ng aming tahanan. Patuloy mo kong paspasan ang aming pamilya, patatagin mo kami sa pananalig sa iyo, lalo na sa panahon ng kahinaan at pagsusuko. Hinapin mo po ang aming pamilya na ngayon ay nagdaranas ng matinding kahirapan at pagsususa. Nawawalan ang pag-asa at nagkakaliwaniwalay dahil sa hindi pagkakaunawaan. Turuan mo po kami lagi magpasalamat sa biyaya ng buhay, pananampalataya at kaligtasan. Takayin mo po kami sa kapanalan ng puso upang maging mabuting halimbawa kami sa isa't isa. Mga pamilyang Pilipino na may takot sa Diyos, nagsisikap na ng mamahalan ng wagas, nagkakaroon ng parangal at nagpapalasak sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo, sa pagbuhay ng Banal na Espiritu Santo, magpasa ng hanggan. Banal na pagkana, tulungan mo ninyo kami. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan. Kapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami maitulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Tuwalhati sa Ama at sa Anak, sa Diyos Espiritu Santo. Kapananan sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasa walang hanggan. Amen.
Psalm 51, 7-11. Tayo mga iyong kapatid o Diyos ng Siyon, iyong sa iyo ay iniipan, at kung magkayo, ang ako nakakita sa lapan, o susunuin, ang ay iyong nakakita. Sino po? Para sa intensyon ng pagdadala, para sa gustong pagkakalakas sa atin. Panalangin para sa bayan ay mga Ama na walang hanggan, tumutulong kami sa iyong pangyayon sa bayan sa at pinakahihati ang mga isyu na nababasa sa pamumukayan at naghahanap sa amin na magiging mga ugali, mga kaaway at kapatahanan. Hinihiling namin pagbubuloy iyong ikakawalan kami. Turuan ang aming mga pagkukulang at itabuyo ang aming bayan, ang kaligayahan, kayapaan, at aming sa iyo na aming maasahan. Bubugin mo kami sa pagluhan ng banal, kasulatan na kapag nagkaroon sa iyo kami magdalaw at magkakabuhay kami hindi dahil sa katagalas na hindi dahil sa iyong kailalas. Iginataas namin ang mga pinuno ng aming bayan, kilalanin ang pagkakahan ng iyong pagkayos, upang sa iyong ika ay mailangin ang aming mukha. Isuko ang banal na Espiritu upang maiwa ang hinala ng Pentecostes kung saan ang paglawa sa isa't isa ay nananalig sa papel na panalila at panaliling damdamin ng awa. Kaya panalilig sa kanila ang mahirap na apoy na lumilis sa mga apostles upang kanilang ay maging pagpapakayaan ng kapayapaan. Ang maraming pagpapahal na mangyayari ang dahil ng aming pag-ibig, dahil ng pag-ibig sa buhay, pakinggan mo ang aming mga panalangin na lumilig sa kasamaan sa aming bayan, lalo na ang malabong malimig sa pagkulang ng pinagpapagawa at pananalangin na nagpapakita sa aming bayan. Pagkalooban mo kami mga pagmamahal kakain na lahat ng kasama ito ay naugat sa aming mga puso, sa aming hiling, pagkakama, kasakiman, at hindi pagpili na pagkakaisan natin sa buong kailangan. Kawalan ko ang mga pumanaw dahil sa pagpupis sa kasamaan. Ipagpanalangin namin sila dahil ang buhay ay mahalaga at walang tao ang hindi kailanman dapat sa pagtutubos na hinayaan ko ang iyong para sa lahat. Alipin mo